Sabi nga nila, ang buhay ay puno ng pagsubok. Pero minsan, ang mga pagsubok ay hindi lang basta problema, kundi pagkakataon para kilalanin mo ang sarili mo at ang taong magpapakilig sa'yo. Ako si Hilario, simpleng binata lang na hindi marunong sumakay ng kabayo. Pero isang araw, nakilala ko si Jacob at doon nagsimula ang kwento ng isang malaking kaba at mas malaking kilig. Hindi ko talaga trip ang kabayo. Ang laki kasi. Ang tigas ng katawan, nakakatakot sakyan. Baka mahulog ako, mapahiya lang. Pero dahil sa kulit ni Jacob, yung bagong kakilala ko sa baryo, napapayag niya rin ako. Lario, sige na. Ako na bahala sa'yo, promise. Hindi ka mahuhulog. Sabi niya habang hawak yung renda. At ayun, eto na. Nakatayo ako sa tabi ng dambuhalang kabayo niya. At halos nanginginig ako. Kuya Jacob, ang laki kasi. Bulong ko. At halos namumula na ako sa hiya. Tumawa lang siya. Yung tipong nakakaasar pero napaka-charm pa din. Tapos sabi niya, relax ka lang, akong bahala. Sampa ka na. Yakap ka na lang sa akin kung kinakabahan ka. Ay, Diyos ko, para akong tinutusok ng libong karayom sa dibdib nang marinig ko yun. At nung sumampa na ako, wala na ako nagawa kundi ang yakapin siya ng mahigpit. Ang init ng katawan niya, ang bango ng pawis niya. Para akong lalong kinabahan pero sa ibang dahilan. O diba, kaya mo naman pala. Bulong niya habang ginagabayan ng kabayo. At doon ko na-realize, baka hindi kabayo ang kinatatakutan ko. Baka siya. Baka ang pakiramdam na to. At doon nagsimula ang unang paglalakbay namin ni Jacob sa isang malaking kaba na unti-unting napalitan ng kilig. Minsan ang mga bagay na kinatatakutan natin, sila rin pala ang magdadala ng bagong karanasan, bagong saya, at bagong pag-ibig. Hindi ko pa alam kung saan nahantong ang pagsakay kong ito. Pero ang sigurado, kasama ko si Jacob at doon pa lang, buo na ang araw ko. Akala ko nung una, isang beses lang akong mapipilit ni Jacob. Pero hindi pala. Halos araw-araw, sinusundo niya ako para ulit-ulitin yung pagsakay sa kabayo niya. Dario, tara na. Hinihintay ka na ni kabayo boy. Sabay turo sa kabayo niyang parang fresh pa kaysa sa akin. Kuya naman, hindi ako marunong. Reklamo ko, pero sa totoo lang, ang hirap tumanggi. Hindi lang kasi kabayo yung nakaka-attract, pati siya. Pag-akyat ko ulit sa kabayo, ayun na naman. Yakap mode kay Jacob. Hindi ko alam kung nagtatapang-tapangan siya o sadyang gusto niya. Pero ramdam ko talaga na pinapabayaan niya akong kumapit ng mahigpit. Dario, relax ka lang. Kung kinakabahan ka, pwede mong ipikit yung mga mata mo. Ako nang bahala. Bulong niya
Ayun na, nasa tenga ko na naman yung boses niya. Ang lapit, ang init ng hininga. At dahil doon, imbes na matakot ako sa kabayo, mas lalo ako nataranta dahil kay Jacob. Kuya Jacob, baka mahulog tayo. Mahina akong sabi. Hindi ka mahuhulog, promise. Nakayakap ka naman eh. Ayokong mawala ka sa likod ko. Aba, teka. Anong ibig niyong sabihin dun? Nag-init bigla yung pisngi ko. Sabay iwas ng tingin pero ramdam ko rin na nakangiti siya. Habang dahan-dahan kami tumatakbo sa damuhan, narinig ko lang yung tawa niya at kabog ng dibdib ko. At sa sandaling yun, na-realize ko, baka nga, tama nga siya. Hindi na ako matatakot. Dahil kay Jacob, mas naging masaya ang bawat sakay. Kapag may kasama kang taong nagpapagaan ng loob mo, kahit ang pinakamalaking kaba, napapalitan ng tawanan. At sa bawat pagyakap ko kay Jacob, parang unti-unti na rin akong natututo. Hindi lang sumakay ng kabayo, kundi ang magmahal ng palihim. Alam mo yung pakiramdam na parang araw-araw kang nililigawan ng hindi mo alam? Ganun na yung nangyayari sa akin dahil kay Jacob. Lagi niya akong sinasama sa kabayo niya. Lagi siyang may dahilan para masanay ka daw, para sa ganun, ganto. Pero sa totoo lang, parang mas gusto niyang may kayakap siya araw-araw. At ito na nga, isang araw habang tumatakbo kami sa damuhan, biglang nagulat si Kabayo Boy. Umatras, umikot, tapos halos muntik na kaming mahulog. Napasigaw ako. Halos pumikit na lang ako sa takot. Pero bago pa ako tuluyan na mawala ng balanse, hinawakan niya ako sa bewang, mahigpit. Parang ayaw niya talagang pakawalan. Relax, Hilario, hawak kita. Bulong niya. Halos nakadikit na yung labi niya sa tenga ko. At ayun na, ang kaba ko, hindi na dahil sa kabayo, kundi dahil sa kanya. Ramdam ko yung kamay niya sa bewang ko. Ramdam ko yung tibok ng dibdib niya sa likod ko. Sabi ko naman sa'yo hindi ka mahuhulog. Wika niya sabay ngiti. Hindi ko alam kung anong mas nakakamatay. Yung muntik kaming mahulog sa kabayo o yung titig niya na parang sinasalo lahat ng hiya ko. Pagbaba namin, nanginginig pa rin ako. Hilario, sorry muntik na tayong mahulog. Pero huwag kang mag-alala, sa susunod masahawakan pa kita ng mahigpit. At ayun na naman siya. Paano ko ba ito kakayanin? Ako tuloy yung parang nahuhulog. Hindi lang sa kabayo, kundi baka kay Jacob na rin. Minsan may mga bagay na hindi natin kayang pigilan. Parang kabayong biglang mag-aalboruto, pero minsan din may mga taong sasalo sa atin, hahawak ng mahigpit, at hindi tayo hahayaang mahulog. Sa pagkakataong yun, ramdam ko na baka unti-unti na nga akong nahuhulog. Dahil sa muntik namin pagkahulog nung nakaraang araw, sabi ni Jacob, kailangan daw na magpahinga si Kabayo Boy. Kaya ang ending, nauwi kami sa tabing ilog. Dito muna tayo, Lario. Mainit kasi. At saka para
makapag-relax ka rin. Sabi niya habang inaalis ang sombrero at isinawsaw niya yung kamay niya sa malamig na tubig. Umupo ako sa tabi niya, pilit pinapakalma yung sarili ko. Pero paano ba ako marerelax kung katabi ko siya? Hilario, takot ka pa rin ba sa kabayo? Bigla niyang tanong. Sagot ko naman, medyo. Tapos nagsalita siya ulit. Sa akin, takot ka rin ba? At ayun na, para akong tinamaan ng kidlat. Napatingin ako bigla at nakita ko siyang nakangiti. Yung tipong nangaasar pero may halong lambing. Hindi sagot ko, sabay tulak ng braso niya. Oh, ibig sabihin gusto mo ako. Balik niya agad, sabay kindat. Kuya Jacob. Sigaw ko. Namumula na naman yung buong mukha ko. Pero imbis na tumigil, lalo pa siyang tumawa. Relax ka lang, Lario. Joke lang. Sabi niya sabay pahid ng tubig sa braso ko. Pero nung maramdaman ko yung malamig na tubig na dumampi, sabay ng init ng kamay niya sa balat ko. Diyos ko, paano pa ako marerelax nito? Umupo kami ng matagal sa ilalim ng punong kahoy. Nagkukwentuhan lang. At sa bawat biro niya, sa bawat asar niya, ramdam ko yung saya na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi na lang to tungkol sa kabayo. Hindi na lang to tungkol sa takot. Ito na yung tungkol kay Jacob at sa kakaibang pakiramdam na siya lang ang nakapagbibigay sa akin. Minsan hindi mo na kailangang umamin para maramdaman. Dahil sa simpleng tawanan, asaran at mga biro, unti-unti mong may intindihan na may namamagitan na higit sa pagkakaibigan. At sa tabing ilog na iyon, nagsimula ang mga halakhakan na hindi ko na makakalimutan. Dahil sa dami ng araw na magkasama kami ni Jacob, hindi ko na rin alam kung saan na kami nadadala ng tadhana. Isang gabi, nadatnan ko siyang nakasandal sa puno sa may damuhan kasama si Kabayo Boy na natutulog rin. Hilario, dito ka muna. Ang ganda ng gabi. Tawag niya. Umupo ako sa tabi niya. Ang lamig na simoy ng hangin, ang liwanag ng buwan, at ang kumikislap ng mga bituin. Parang eksena sa pelikula. Grabe, Kuya Jacob. Parang ang tahimik ng mundo kapag ganito. Sabi ko. Oo nga Minsan mas maganda kapag simple lang. Wala kang iniisip kundi kung sino yung kasama mo. Sagot naman niya sabay tingin sa akin. Ayun yung mga mata niyang parang ayaw bumitaw sa akin. Tapos napayuko na lang ako. Tapos sabi niya, ikaw, Hilario, masaya ka ba lagi kapag kasama mo ako? Yung isang makulit na kagaya ko? Sagot ko naman, syempre. Kung sakaling araw-araw na lang kitang kasama, okay lang? Tanong niya sa akin. Ay Diyos ko, ano bang ibig sabihin nun? Hindi ko na alam kung paano ako upo.
Ramdam kong namumulan na naman ako. Jacob, baka kung ano na iniisip mo. Sagot ko, pilit na umiwas. Pero ngumiti lang siya. Kaya mo na, Lario. Darating din naman yung tamang oras para sagutin mo ako ng diretso. At doon natahimik na lang kami. Nakatitig sa mga bituin. Sabay nakikinig sa kabog ng puso ko na parang lalong lumalakas. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas, pero ngayong gabi, ramdam ko, mas lalo ko na siyang minamahal. May mga tanong na hindi agad nasasagot, may mga damdamin na hindi agad nagsasabi, pero sa ilalim ng mga bituin, sapat na yung presensya ng taong mahal mo para maramdaman mong hindi ka nag-iisa. At sa bawat ngiti ni Jacob, mas malinaw na yung sagot, kahit hindi pa man namin nasasabi ng diretso. Hindi ko akalaing aabot kami sa puntong ito. Ang dami naming tawa, takot, asaran, at yakapan habang sakay ng kabayo. Pero ngayong gabi, iba yung pakiramdam. Para bang may sasabog na sikreto sa hangin. Nasa damuhan kami ulit, nakahiga, habang pinagmamasdan ng mga bituin. Tahimik lang, wala ni isa sa amin na nagsasalita. Pero ramdam ko, pareho naming hinihintay ang isa't isa. Hilario. Bulong ni Jacob, na seryoso yung tono. Alam mo, sa lahat ng pagkakataong kasama kita, parang hindi na ako buo kapag wala ka. Hindi na ako masaya kung hindi ikaw yung kausap ko. Kung hindi ikaw yung kayakap ko sa likod ng kabayo. Napalingon ako. Kita-kita ko sa mukha niya na hindi siya nagbibiro. Hindi na ito asaran lang. Totoo na. Hilario, gusto kita. Simula nung una kitang makita, natakot ka pa sa laki ng kabayo ko Alam ko na. Gusto na kitang alagaan, kaya nga palagi kitang pinipilit sa mama. Kasi gusto kitang makasama. Gusto kita. Higit pa sa kaibigan. Parang huminto yung oras. Kinabahan ako, pero mas nangibabaw yung saya. Jacob, ako rin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero nahulog na rin ako Hindi sa kabayo mo, kundi sa'yo mismo. Umiti siya, sabay hawak sa kamay ko. Salamat, Hilario. Simula ngayon, hindi ka na matatakot. Ako na yung hahawak sa'yo. Hindi na kita bibitiwan. At bago pa ako lamunin ng hiya, dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya. At sa ilalim ng mga bituin, natagpuan ko ang unang halik na hindi ko malilimutan. Malambot ang mga labi niya. At sa tahimik na sandali, tila ba punong-puno ito ng pangako. At doon ko na-realize ang lahat ng takot ko napalitan ng pag-ibig. At sa wakas, wala na akong ibang hinahangad kundi ang manatiling kasama si Jacob habang buhay. Minsan, ang mga takot natin ang nagiging daan para makilala natin ang taong magpapalaya sa atin. At sa bawat yakap, bawat biro, bawat kabog ng puso, natutunan kong hindi lahat ng malaki ay nakakatakot. Ako si Hilario at ito ang aking secret file.
Ang kwento ng unang kabayo na sinakyan ko at ng unang lalaking minahal ko. Ang kwento ng isang malaking kaba at mas malaking pagmamahal. Ang kwento ng aming pag-ibig. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat po.